Nagkalat ang dugo sa ukayang ito sa isang shopping center sa Upper Osmeña Street, Coronadal City. Gabi ng November 23, nang paulanan ng bala ang tindahan. Dead on the spot ang 27 anyos na si Muhammad Usman Najib, na may-ari ng ukayan. Ayon sa Coronadal City Police Station, may hawak na silang CCTV footage kung saan dalawang lalaki ang itinuturong salarin. Sa investigasyon, nitong taon lang ay may sumubok na ring patayin ang biktima na hindi napuruhan. Meron po tayong mga person of interest kasi itong victim po natin ay attempt po sa kanya noong May. So nung kinandakan po namin ng investigation, doon niya po lumabas yung isang motibo na rido po ang posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Tubong Lanao del Norte ang biktima at base sa investigasyon, isang hindi muna pinangalan ng angkan ang may matagal na sa kanilang alitan. According dito sa family na pumunta, hindi naman po nila dinitalye kung ano ang naging punot dulo ng kanilang away pamilya doon sa Lanao del Norte. But yun nga po ang binabanggit nila na ang posible talagang motibo sa pagkamatay nito is dahil nga sa rido po nila doon sa kanilang area. Naiuwi na sa Lanao del Norte ang labi ni Najib. Patuloy naman ang backtracking sa mga posibleng salarin sa pagpaslang sa kanya. Nagpapatuloy pa sa ilang bahagi ng bansa ang rido o hindi pagkakaunawaan ng mga angkan na kapag hindi naayos ay nauuwi sa karahasan. Kaya nasa kamay ng mga otoridad ang pagresolba sa mga kasong ito para mapanagot ang mga responsable sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sa unang pagkakataon, nanumpa na sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential funds ng kanyang opisina. Humarap din ang 4 pa na OVP officials na na-cite in contempt dahil sa pag-iiwas nila sa mga summon ng Kamara. Sa interpellation, natuklasan na tila walang direktang interaksyon ang mga ito sa recipients ng milyon-milyong pondo at basta na lamang pinipirmahan ng ilan sa mga resibo o dokumento nito. Sinabi naman ni dating DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda na si Colonel Dennis Nolasco raw ang may alam tungkol sa paglabas ng pera at hindi siya. Ay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera. Your Honor, si BP Sara po. Maliban kay Fajarda, inamin din ni OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang 125 million pesos na confidential funds kay Security Officer Colonel Raymond Lachica noong 2022. Base raw ito sa utos ni VP Sara. Pero hindi na naging malinaw kung paano ang naging paggasta nito. Na high blood na kasi si Acosta. Nakita pa natin na tila nagkagulo dahil kailangan nang dalhin sa ospital si Acosta. Agad naman siyang inalalayan ni VP Sara. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ang media na makuha ang panig ni VP Sara kaugnay ng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay nila. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. May kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sagot dyan ng Pangulo. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tugon naman ni VP Sara. Kapalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Hirit niya pa. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Nagsalita rin si House Speaker Martin Romualdez kaparehong araw na kung wala raw tinatago ang bise ay dapat sagutin na lang niya ang mga issue. Natanong din si Duterte kung iaakyat niya sa Korte Suprema ang pag-question sa kanyang ginagawa ng House hearing. Pero ang naging sagot na lang ng bise dyan. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore. Naglabas na ng sabpina ang Department of Justice para kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta. Binigyan siya ng 5 araw para humarap at magpaliwanag sa NBI. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Charot! Carry bells, wititit, babush. Ito ang mga salitang madalas naririnig natin mula sa Filipino gay community. Pero, alam nyo ba na ang Filipino Sign Language ay may Becky version na rin? Ayon sa 38 years old, trans woman at deaf and mute na si Disney Aguila ng Pinoy Deaf Rainbow, ito raw ang kanilang paraan para makipag-usap sa isa't isa. So for FSL, meron kaming own
natural signs dito sa Philippines. So very diverse siya. So parang dialect nga. So for example, sa province, sa Mindanao, sa Visayas, meron silang ibang signs. Na i-show nun yung identity nila as a Filipino and yung kung saan sila galing. So, ganun din sa mga queer or LGBT members, meron din kami sariling identity. So, nakaka-come up din kami ng sarili naming signs na nag-show ng identity na yun. And yun nga yung Becky Sign Language. Para kay Disney, pinapakita raw ng Becky Sign Language ang pagiging bongga sa creativity ng sinumang miyembro ng Filipino deaf community na miyembro rin ng LGBT. Gaya na lang ng salitang maganda. Sa American Sign Language, ganito ang sign ng beautiful. Sa Filipino naman, ganito. At sa Becky Sign Language, mas bongga, kasama ang facial expressions at hand movements. Minsan, yung hearing, meron silang own way. So, word for word tayo mag-isip, diba? Pero yung iniisip natin na kada words may katumbas na senyas, pero hindi ganun sa deaf. Parang depende kung paano namin mako-communicate. Hindi siya word by word. Very visual talaga siya. Dati na raw mahirap ang pagiging miyembro ng LGBT community. Pero, may karagdagang hirap daw talaga para sa mga gaya niyang hindi nakakarinig at nakapagsasalita. So sa experience ko, access sa work, ang dami kong ina-applyan dati. Pero yun, nakaranas ako ng discrimination as a trans woman. Tapos some company hindi rin nag-a-accept ng deaf. So some naman, yung deaf, ina-accept. So pag nag-apply sila, okay lang. Pero mahirap naman, LGBT. So, dun naman nadi-discriminate. So, yun yung experience ko. Ang dami na nag-reject sa akin as a trans deaf. Sa ngayon, sinishare na ni Disney ang Becky Sign Language sa mga seminar at workshops. Meron ding mga nagpapaturo ng mga kapwa niya deaf na hindi miyembro ng LGBT community. Ano man ang iyong kasarian, may kapansanan man o wala, dapat lahat tayo ay matutong tanggapin ang bawat isa nang walang halong panghuhusga. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang muka ng balita.